Magandang araw, Pilipinas! Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinyon sa social media, May isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. Dito, walang iwasan. Walang paligoy-ligoy, sa totoo lang. Mga kababayan, ang ating bisita ngayon ay hindi lang ko lang siya kaibigan ko pa yung tatay niya. Na dating Vice Governor nung ako'y Mayor, kabatch kami kay President Cory Aquino. At tingnan mo nga naman ang buhay. No? Ngayon ay batikang abogado na, abogado ni at spokesperson ni Attorney Mans Carpio, the husband of VP Sara Duterte. Walang iba kundi ang ating kapwa Bisaya at kapwa practicing lawyer, si Attorney Harlin Neil Abayon III. Oh, the third talaga? Yes. Oh. Welcome po, Attorney. Good morning, Yeah. ladies. Thank you for having me. Oh, mag-greetings ka muna, Attorney. Saan ako titingin, ma'am? Oh, Kahit saan. dyan lang, kahit saan. Oh, go ahead. So, good day po to my fellow taong bayan. It's a pleasure to be here. And we will just be discussing yung mga totoo lang. Yun. Oo. Attorney, Yes, talaga po. namang request ka dito ng public kasi nadamay na si Attorney Mans Carpio dito sa impeachment. Opo, yes No? Paano nga siya nadamay dito? Yung sa right to privacy po niya as a private individual and as a private practicing lawyer. In relation dun sa mga na-disclose pong alleged financial AMLAC records niya sa last hearing nung Committee on Justice, House of Representatives in the April 22 hearing. We are saying alleged kasi as of now, yung office po ni Attorney Mans has not officially received a copy of that AMLAC report. And yung complaint na final po namin na yung criminal aspect of the Anti-Money Laundering Act, Data Privacy Act, and the Bank Secrecy Laws was all based on the YouTube clips po nung official YouTube account of the House of Representatives. So, liwanagan natin. Yung sa impeachment hearing sa House Committee on Justice, pinasabi na ni Congresswoman Luistro Opo, yes po. ang That is correct. record sa AMLA. Tama AMLA ba? bank records, BIR records. Records, bali ITR, income tax returns ni Attorney Mans Carpio. Yes. Is it even bank records ba? Di ba? Or Or something bank like that? records It's AMLA, included. under AMLA na, right? AMLA and bank records, if I'm not mistaken. Well, AMLA got the records from the banks. The banks report to AMLA yung mga AMLA. suspicious transactions, covered Right. transactions, yes. Right. So, it's AMLA's records are actually bank records. In a sense, In a sense, but though we do not know because wala naman kayong kopya. opo, that is Oo. correct. Yeah. Alam niyo itong due process dito na ikaw, Congresswoman Luis, to talaga hindi ka na nadadala. Ito na naman tayo sa due process eh. Paano tayo magka-due process sa ilang mga ang hinabla eh walang kopya. Walang kopya ng kung ano-anong pinagsabihan nyo dyan. Basta na lang kayo clarificatory question sa mga government agencies na wala namang kopya si VP Sara niyan. Wala rin kopya si Attorney Mans Carpio. Alam niyo ang due process fairness po every step of the way. Yan po ang sinasabi natin na itong impeachment part 2 ng House of Representatives ay ayan na naman. Sa totoo lang, wala na namang fairness. So, anong ginawa ng House Committee, Attorney Abayon? Well, they disclosed what appears to be AMLAC transaction records of Attorney Mans Carpio, which is in violation po of Section 8A of the Anti-Money Laundering Act itself as amended. Ano mo nga kami, explain ng Tinagalog ha? Sige, Binasaya ano ka, ba ma'am. itong Kailangan ka. Bisaya? Bisaya kasi kami. So, ano itong AMLA na provision ng batas? So yung Section 8A of Anti-Money Laundering Act as amended, very clear po yung batas doon. In the simplest way, kung mabasa po niyo yung provision, absolute confidentiality. Even after the Secretariat or the AMLAC employees leave office, they are not allowed to disclose information that they received during their time of office. Oh, yan, Attorney, pakibasa mo nga yung Section 8A na yan. Sige po, Section 8A, Information Security and Confidentiality. The AMLAC and its Secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. And then wala na pong exceptions yan, even in the latter provision or latter parts of the law. Oh, shall Wala not po. in any manner. Di ba? Hindi pwedeng i-chismis, hindi pwedeng i-email, hindi pwedeng i-post, hindi pwedeng ipa-interview na magdi-disclose in any manner. Di ba? Pero ang sinasabi ng House Committee on Justice si Luistro, na exception daw yung impeachment, Attorney. Paki-explain mo nga yan. So, yan yung position nila, but with all due respect to them, we do not agree because number one, yung cause of action po namin is not the Bank Secrecy Law itself. It's the AMLA itself, Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law,
and then the Data Privacy Act kasi may mga penal provisions po yun. Yun yung habla ni Attorney Manscarpio. Yes, opo. Doon sa Fiscal's Office. So, prohibited po kasi mag-release ng AMLA records. So, since they released it, They're liable. may liability po yun Oo, under the wala ba silang Anti-Money liability Laundering sa Ombudsman? I mean, criminal action lang ang pinahal nyo. And it's also, si Attorney Manscarpio is a private individual. Hindi siya nakaupo sa gobyerno. So, napakalaking problema ang kinakaharap ngayon actually ng HOR o si Congresswoman Dahil sa Luistro. confidentiality Yes. of bank records. Bakit kaya inaano nila Attorney nila Bayon na yung si Luistro ay lagi nilang sinasabi dyan na exception daw yung impeachment na yan. Sige ma'am, since you asked, discuss ko na din basics of the impeachment if you don't mind. Oh, we have the Sige- time. Yeah. Sige po. So yung impeachment process kasi, that's a two-stage process. Initiation and the impeachment trial proper. So when we say initiation, that's exclusively given to the House of Representatives. Wala po tayong question doon. Pero as to the trial proper itself, that is solely given naman to the Senate Impeachment Trial Court. So currently, we are in the initiation stage pa lang po. And as explained by the House of Representatives themselves, it is akin daw to a preliminary investigation. So pag preliminary investigation po, in a regular preliminary investigation, wala pong power like that of a regular court ang body na yon. No. Therefore, they cannot use it as part of the exception dun sa banking secrecy or AMLAC laws. Kasi they are not allowed to conduct a trial there. Yes. The Constitution states that the trial shall be the sole power of the Senate. Yes. Plus, yung clear lang din po sa jurisprudence natin, the only precedent we have is the late Chief Justice Corona's impeachment. So, na-disclose nun yung bank records niya sa Senate Impeachment Court, hindi Correct. sa HOR level. Correct. So, from there, makikita na natin yung difference talaga ng two phases of the impeachment process. So, dito, this is only for determination of probable cause, which is a very low evidentiary requirement. So, yung mga very specific details, that should not have been disclosed. Dapat doon na yun na discuss sa Senate para mapagbangga talaga at talagang ma-cross-examine. Paano pala nila, anong ginawa nilang reason kung bakit nila sinabpina yung AMLAC records at mga ITR ni Manscarpio, Attorney Carpio? I think I'll refrain from answering, ma'am, kasi I'll be defending them in a way. Okay, ako na lang ha. Kasi yan kasi si Trillanes kasi, mayroon siyang affidavit. Di ba nakita niyo doon, nag-appear siya doon. Na sinabi niya may mga transactions daw si Attorney Manscarpio na ganito, ganyan. Kaya, ginawang rason yon na ni Kong Luistro na ipasampina yung AMLAC. Yung AMLAC is not, according to the law, shall not reveal in any manner. Di ba? In any manner shall not reveal. Walang exception doon. Kahit doon sa ibaba ng batas, walang exception doon. Ayan, Australianis, katabi ni Ombudsman Boying Remulla. Pag napakulong mo, Ombudsman Remulla, si Martin Romualdez, kakampanya ko, Remulla for President! Pero Boying hindi si John Beck. Di ba? Kay Boying Remulla. Yan ang reason why, ginawa nilang reason yan na ipasampina nila yung AMLAC. Pero, again, may nag-object dyan ng mga congressman. And I agree. Bakit naman wala yan sa complaint, yung affidavit na yan ni Trillanes? Ngayon lang yan, tumuhaw ba? Kung sabi sa Ilonggo pa, tumuhaw. Bigla na lang sumulpot yan. Tapos, hindi naman yan part ng complaint. Hindi ba kaya nga nag-o-object si Vice Chair ng committee, Congresswoman Jennifer Lagbay, na they should not add to the complaint. And the committee should not, subpoena documents to add to the records. Yan din ang sinabi ni Congressman, Batikan na din yun at practicing lawyer, Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, at ni Congressman Garbin. Pero siyempre, alam niyo naman si Congresswoman Luistro, may AX dahil kay Speaker, may TAX dahil sa Speaker. Wala. Talagang, wala lang. Strike out pa yung manifestation ni Kong Paulo Marcoleta. It was really an objection. Strike out pa from the records. Grabe, Ngayon lang ako nakakita. Kapwa mo, Congressman, isa-strike out pa from the records. Yan ang problema sa due process ni Congresswoman Luistro. At saka, Mama Bing, may nakita ako dong isang butas dun sa nilabas ng AMLA. Yung sinasabi ng conjugal
na pagmamayari or joint account ng mag-asawang Carpio and Duterte, no? Kasi meron dun silang isinama na from 2006 and 2007. I don't know kung ano, nakita ko yon na hindi pa naman kasal si VP Sara at saka si Mans Carpio. Dun pa lang, makikita na po natin na talaga naman, ang gusto lang talagang gawin ng House of Representatives dyan ngayon sa hearing ng impeachment is talaga namang sirain lang ang kanilang kredibilidad at integridad at Makasakali. layunin nilang makasira. Sa totoo lang. Totoo Yun lang, ang naman gusto lang talaga. nila, bumaba sa survey si VP Sara para may chance sila sa 2028. exactly. Yan talaga ang purpose dyan ng House Committee na yan. Dahil kung tutuusin, ang kailangan mo naman to impeach 16 votes sa Senado. Wala naman kayong 16 votes. Yeah. 15 lang kayo, minus 1 pa kayo kay JVRC to. Alam mo, mahirap yung mga re-electionist na senador. Pag bumoto po kayo pabor sa impeachment dyan, baka hindi kayo manalo. Di ba? Baka lang. Ako naman, hindi ko naman sinasabing for certain. Pero syempre, magagalit po yung mga taong ayaw sa impeachment. Tsaka, bakit pa po ba tayo nag-i-impeachment? Hanggang ngayon, may fuel crisis pa, may inflation pa, may unemployment pa, at kaka-jumping jacks ni Bongbong Marcos ay hindi pa rin natatanggal ang VAT at excise tax. Bakit pa tayo nag-i-impeachment sa dami ng problema? Sayang lang po sinusweldo ng mga mamamayan sa inyo. Ngayon, ang tanong dyan, bakit kaya, Attorney Abayon, yun ang gamit nilang exception yung impeachment na pwede daw yan dyan sa House Committee. Baka naman yung impeachment, ay exception po yan doon sa isang batas, hindi po doon sa AMLA. Kasi sa AMLA na batas, shall not reveal in any manner. So yung ginagamit nila mainly, well, from our observations, it appears yung sa mga press statements nila na they are commingling bank secrecy and the AMLA law. So, because may exemption daw dun impeachment sa bank secrecy, therefore it carries over to AMLA. Pero yung position namin, hindi yun covered automatically because they are, number one, separate laws with different provisions. Number two, Separate functions. separate functions and purposes. At sinabi naman sa Supreme Court decisions na even so, even if you claim such an exception, dapat you follow the procedural requirements. Correct. Bakit yung bank secrecy, hindi ba dapat may court order yan? Yes. Mother, diba? may babasahin lang ako, okay? Go, Gagamitan ko ng Cathy. salamin. Ang hirap kasama ang mga abogado. Oh. Di ba? Meron kasi sa RA 9160 o Anti-Money Laundering Act, AMLA, ang reports ng AMLC or AMLAC, suspicious transaction lamang na reports. Lahat tayo, kahit ako na ordinaryong mamamayang Pilipino, kapag umabot ng 500,000 pataas, ang aking dinideposito, napa-flag na yan eh. Suspicious na yan. Yes, but it doesn't mean na masama, okay? Pero, ito ay striktong lihim. Hindi ba sa pwedeng ilabas kahit sa Kongreso ng walang tamang proseso? Katulad ng sinasabi mo, Mama Bing. Ano ba ang mga pananagutan ng mga congressman? Number one, sila ay public official na sumusumpa sa konstitusyon. Kapag nag-abuso sila ng posisyon para pilitin ng paglabas ng lihim na impormasyon, maaari silang kasuhan sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, lalo na ang Section 3. Ano po ba ang Section 3? Simple at malinaw na paliwanag ng RA 3019 Section 3. Ito ay bawal sa isang public officer tulad ng congressman na magdulot ng undue injury or hindi makatarungang pinsala sa kahit sinong tao o sa gobyerno mismo o magbigay na unwarranted benefits. Section 3, subsection E. Yes, hindi nararapat na benepisyo, advantage o preference sa kahit sinong private party. Ito ay nangyayari kapag ginawa nila ito sa kanilang official function na may manifest partiality, halatang pagkiling, evident bad faith, halatang masamang hangarin o gross and Kala ko excusable masamang hangin. or gross and excusable negligence. Sobrang kapabayaan na walang excuse. Sa kasong ito, sa pamamagitan ng impeachment investigation, maaaring magdulot sila ng pinsala sa pribadong tao, which is what's happening now with Attorney Attorney Mans Mans Carpio. Private citizen. Yes. Yun. Kapag may bad faith at abuse kasi, Mama Bing, ito ay corrupt practice na may criminal liability. Sa 319, Yes. sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. If I may add, Go ahead, Yeah. Attorney. Aside from that, sa Anti-Money Laundering Act itself, may penal provisions. May fine and then may imprisonment din. Yes, exactly. Merong 8 to 10 years ba? Then minimum something like 3 that. to 8 years Okay. yung penalty, imprisonment. Yeah. That's my So, fine. pwedeng later, pwede silang Pwede kasuhan silang- ni Attorney Mans Carpio dyan. At pwede rin magkaroon ng perpetual disqualification. Yes, that's Nawa? correct. Yun yung isang problema nila. Masyado kasi kayong confident. Kasi ay nakakalimutan nyo, okay, fine. Okay, walang masamang ilabas ang sinasabi nyong katotohanan, pero wag tayo magbali ng batas. Pero ang gusto ko doon yung BIR, attorney. Kasi kinagpinan lang BIR doon sa mga income tax records ni Attorney Mans Carpio at ni VP Sara. Nagdala ng box. O dalawang box ba yun? Pero sabi niya, I cannot open that. Yes. Di ba ang cute?
Oh, sabi niyo, daling ko dito. Eh, dinala ko po para hindi niyo ako i-contempt. Pero I cannot open that. Because sabi niya, that's covered by, what do you call this? Confidential. Confidentiality rule. Sabi nung taga-BIR. Buti pa itong mga BIR, no? Huwag niyo na ilabas yung income tax return ko kasi pumapatak ko ang dugo ko doon habang magbabayad ng tax niyo eh. Dito sa BBM administration. Ganyan. Pero believe ako sa inyo na hindi nyo binuksan yung kahon. Kwarta o kahon? Sabi ng BIR, kahon, pero hindi ko bubuksan. Dahil may confidentiality yan. Yes. Yan po mga kababayan. Ang problema sa ating ilang mambabatas dyan, na sila ang gumagawa ng batas, sila rin yung parang hindi nila naintindihan ng batas at baliwala lang sa kanila kung nababali nila ang batas. Pero mag-ingat po kayo. Dahil ang prescription period po niyan ay matagal. Pwede po kayong kasuhan na hindi na kayo congressman. That's true. Yeah. Sana po, mag-ingat din naman kayo at sana maging matapat kayo sa inyong sinumpaan na kayo ay mag-obey all the laws and authorities of the Republic of the Philippines. Di ba, attorney? Yes, Oo. that is correct. Ano, attorney, palagay mo, anong gagawin nila doon sa ITR? Bubuksan talaga nila yun? Well, eto, I'll just speak from my experience lang as a former Oh. congressman. Usually, pag mga ganyan po, kapag botohan yan ng committee eh. So, I'm assuming they will do the same tomorrow to decide whether or not to open the box. Ano kaya boto ni Abante dyan? Kasi lagi ko binabantayan yan si Abante. Abante ba yun? Abante. Si Pastor? Abante atras! Ganyan. Atras Abante. Yan ang binabantayan ko kung ano yung ano niya eh, yung boto niya dyan kasi he feels very strongly about it. Yung mga ganyan ba? Kahit di siya abogado, he feels strongly about it. Pero ako naman, ang ganda naman ang nakita ko dyan na kahit tatlo lang, may naninindigan naman, apat. Kung Paulo Marcoleta, kung Jennifer Lagbay, kung Garbin, and kung Rufus Rodriguez. Eh, meron pa isa, si Congressman Erice, di ba? Saka si Suntay. Tumututol din. Kahit na hindi sila member ba ng House Committee si Kong Erice? Kahit na ang iba ay hindi naman member, di ba? Kaya doon po sa plenary, kailangan nila ng, ilang boto nga kailangan nila sa 100. impeachment attorney? 1/3 One-third. sa 116 ba? plenary level, yes. One-third sa 131 congressmen and party list. So, 1/3 sa 300. 300. So, 318, 16. so mga 100... 105, 106 more or less. Yan. Eh, ayaw na ni Congressman Puno ng NUP. 40 na sila doon, minus. Siyempre, BH, party list, wala. Sagip, Paulo Marcoleta, hindi. Suntay, hindi. Di ba? Palagay ko si Congressman Erice, ayaw din eh. Kasi sinabi niya na yan. Ano ba itong ginagkaguluhan natin dito? Ang daming problema. Di ba? So, sigurado yan. Oh, at least 50 congressmen will not sign. Di ba? Kaya lang, 106 lang naman. Baka naman kaya nila. Pero ang sinasabi nga natin, masyado na kayong pa-effect dyan, Congresswoman Luistro. As if naman guilty na talaga si VP Sara. Masyado na kayong padrama dyan. Iakyat nyo na, please. Ilang beses na namin sinasabi, iakyat nyo na, please. Hayaan nyo na ang Senado dyan na maglitis. Dahil doon, may karapatan na si Vice President Sara to defend herself. Hindi ba, Attorney Abayon? Doon ang trial? Yes, that's correct. Ano ang pwede nilang mga evidence doon na itatrial nila? Palagay mo? So, ito I'll speak na lang as my other persona na vlogger. As a lawyer. So, I will not be speaking. As a commentary. Yes. Sige. So, on my personal capacity. So, mangyayari po dyan, dapat yung mga ginawa dun sa impeachment na pinapagbangga na yung AMLAC records to testimonies of certain witnesses, resource persons, that kung ako lang po ang tatanungin, that should have been done in the Senate because that's already confronting the genuineness of evidence eh. So, sa House po kasi, sa House level initiation stage, yung evidentiary requirement is only probable cause. So, the legal definition of that is above mere suspicion lang. So, mababa lang dapat yun eh. Yung pagtingin mo lang, kung tingin mo, mukhang probably may ginawa tong krimen, that should have been sufficient. Oo, at saka hindi Na dapat probable nagsasampina ng additional records to Yes. support the complaint. Obvious ba? Ba't di kayo nagsasampina ng records to support the defense? Correct. At saka, Kayo talaga. Masyado na kayong obvious dyan. You are Hindi, so tsaka obvious. Akala ko ba sufficient na yung mga hawak nilang dokumento? Bakit sila nagsusumpina pa, di ba? Nakakapagtaka. Kaya nga talaga naman, tama naman talaga si Congressman Rufus Rodriguez na talagang fishing expedition talaga itong nangyayari. Yung Nakakaya. fishing, hindi yung fishing nyo, hindi bunit-bunit lang eh. Grabe, trolling eh. Grabe kayo mag-fishing, trolling na talaga. Uy, bunit-bunit lang yung fishing ng iba eh. Kayo talagang, kahit sino magsagasaan yan. Fishing, oh. Kaya na, importante dito, tandaan natin mga kababayan.
na hindi naman po ito mga Diyos, itong inyong mga congressman. Kaya huwag nyo silang hahangaan na parang Diyos kasi habang nagbibigay ng ayuda. Lalo na si Congresswoman Luistro, na pag nagbibigay ng ayuda ay may pahawak-hawak pa ng ulo. Bibigay pera, tapos hawak ng ulo. Grabe Hindi ko alam kung ano yan sa Batangas. Sa amin sa Ilonggo, hindi yan ginagawa Hindi yan ginagawa. Ginagawa lang yan pag nagmamana ka doon sa lolo mo. Inahawakan yung ulo mo. Ito lahat binibigay. Bigay siya pera, nakita ko yun Kati Tapos hawakan niya yung ulo. It's a symbol na hawak niya ang ulo mo. Hawak niya ang beat. Hawak niya ang beat. Ikaw huwag niya sumalit kung ano-anong pakulo mo dyan. Pero yung asawa mo, pinatakas mo nung akusado ng rape na walang piyansa. At ngayon yata, hindi ko alam, mayor pa ba yan ngayon? No, ay mayor din yata ngayon Kaya ako, Kati, kung pwede lang mag-transfer ako ng residence doon sa Batangas, para makatulog pati ako doon sa rally. Hindi, alam mo, Mama Bing, no, I'm very, very disappointed. Hindi po ako abogado, pero ang dami-daming abogado na nagbabali ng batas. Nasisira na yung ulo kong mag-research kung tama ba yung sinasabi nila. But apparently, ang dami talaga. Hindi ko maintindihan kung bayad ba kayo o sadya lang talagang may pakinabang kayo sa gobyernong ito. Kaya kayo, anong comment niyo sa argument ng mga mambabatas na hindi ordinary citizen? Si Atty. Mans Carpio na asawa ni VP Sara. Diba? Sabi nila, anong ibig sabihin? Public figure? Public figure? Ako public figure, kahit di ako public official, di ba? Kasi hinahangaan nyo ako, binabash nyo rin ako Di public figure, di ba? Marami akong video, marami akong ganyan. Si Mans Carpio, hindi He's a practicing lawyer, di ba? Yes. He's really a private citizen. You don't see him going around and distributing, for example, humanitarian aid, ganyan, hindi He's not a public figure. So, hindi yung argument na he is not covered by the confidentiality or privacy. Because he is not a public figure. And if I may add lang, Attorney, yung issue kasi talaga dyan is the right to privacy natin as individuals as guaranteed by the Bill of Rights. So, pag right to privacy po yung pinapag-usapan, that is always subjected to strict interpretation of the law. Kung there is a questionable legal issue or hindi pa po tayo sigurado, that will always be interpreted in favor of the affected party. So, kung hindi tayo sure, kung hindi po sigurado na pwede isama yung ganito, si ganito, ang interpretation dyan ay maging cautious na lang po. Hindi kasama. So, between kasama o hindi kasama, dapat yung nagdidesisyon, to apply strict scrutiny, hindi siya kasama dun sa definition ng public figure. Because he's not a public figure just because he's the husband of the husband. It's the first time for me to see him on TV. Honest. I've never seen him on TV before. So, it's not, for me, it's not correct to treat him as a public figure. Therefore, he is entitled to his privacy. Diba? Grabe naman kayo. Baka mamaya, pati yung mga anak dyan, damay nyo na. Pahingi isampinan nyo yung birth records, baka ganun ba? Ano masasabi mo, Mama Bing, kay Trillanes? Kasi I heard, ang nabalitaan ko, yung karamihan sa kanyang dokumento is parte raw yun ng mga 2017 pa, na inulit lamang niya. Yun yung ano ko. Ano mga dokumento? Yun sinabi niya, mga bank account, something like that, diba? So lumang yung recycled na lang. Yes, oo. Pero ang hirap naman kasi nitong crusade ni Trillanes against the Dutertes. Mahirap. Kasi parang there's no let up, parang tuloy nawawalan na siya ng credibility dahil nang nag-apply siya mag-vice president kay President Duterte. At saka nakalimutan niya ata, wala na siyang senatorial immunity, no? Hindi. Pag nakulong siya, diba? general Hindi population siya. Pare-pareho Yan lang. ang ginawa na kay Bong Revilla, di ba? Correct. Na hindi man lang nila, wala, sabi niya, general population kasi hindi ka na senador ngayon. Paano yan? Si Martin Romualdez, saan nyo ikukulong, ha? Sa totoo lang, Dadalawin daw baka ni Mama. mamaya, ilagay nyo na naman doon sa Camp Crame na may aircon. Bibisitahin ko si Martin. I'll make sure na siya yun. Kailangan, sa first day pa lang, titingin talaga ako, baka double Kati? Kaya nga Baka double Kaya hahangaan ko si Ombudsman Boying Rimulya pag talagang napakulong niya ito si Martin Romualdez. Eto, attorney, no? Yes. Ano ang paghahanda or magiging aksyon ng kampo ni Attorney Vance sa plano ng Kamara na buksan ang sealed box of tax records kaya ng mag-asawa na deferred dahil sa posibleng labag ito sa National Internal Revenue Code? Any comment, Mama Bing, attorney? So, Bayan? we will be observing first kung ano yung mangyayari tomorrow. Okay. Kasi if I will be commenting now, that is speculative. Yeah, sa bagay. Parang inuunahan mo na sila. Di ba? Pero ako, idol ko yung taga-BIR na yun, kung sino man yun Abogado sabi yun, nyo, for sure. bring the box. Eto na po yung box.
Ako, ang taas ng respeto ko talaga sa Pero abogado. hindi po na namin nanindigan. bubuksan yan. Kasi bawal po sa batas. Ibig niya sabihin, kayo na lang po magbukas niyan kung Diba? okay ka rin, ano? Yan ang gustong-gusto ko doon. Tawa ako ng tawa. Sometimes, my friends, to survive this House of Representatives, you have to have a great sense of humor. Ako, Mama Bing, tsaka attorney, ang basa ko dito, ang analyze ko sa nangyayari sa House of Representatives, alam nila hindi sila mananalo or baka wala na talagang boto. Kaya ang kanilang talaga mission is talagang siraan na lang talaga si VP Sara. Para ilantad, i-brainwash ang mga tao na sa mga gawa-gawang kwento or meron man sigurong parte na iba doon makatotohanan, pero ina-exaggerate lang. O dahil para gusto lang bumaba ang survey, bumababa. Hindi. Hindi? Hindi. 34 pa rin? Wala Diba? pa rin eh. Hindi, kasi it's been 2 umubra eh. years or more. They're doing it. And pagod na yung tao. And hindi naman tanga ang tao eh. After a while, they will realize na this is all political as talaga, na intention nila, politika lang. Ang pumapalakpak lang naman dito sa impeachment ay yung kalaban ni VP Sara. Takot kasing makulong. At saka gustong tumakbo presidente. Oo, Di ba? correct. Grabe na mga kumaka-speech may podium binabasa yung speech para talagang presidente na. One of these days sa totoo lang, maglalagay ako dito ng podium. Kati? Sige, go. Diyan ako, parang ako mag-speech ba? Parang kayo lang ba ang pwedeng mag-presidential? Pwede rin kami ni Kati mag-presidential. Naglagay din kami ng podium dyan at magbabasa din kami ng Diba? aming Mag-Filipiniana ka. Yung script. butterfly sleeves talaga. Lola niyo, baka manghiram pa ng saya. Uy, nag-dress ka one time. Ay, bongga, di ba, Kati? Ay, oo. Pang Ralph Lauren. Of Ang look. course. Safari. Oo, bongga. Kulang na lang tigre. Wala kaming mahiram na tigre. Kaya sabit Sayang. Next time, guys. Next time, magdadamit kami dito ni Kati. Ako medyo worried ako sa nangyayari with the AMLA, Mama Bing, no? Sa tingin nyo ba, mawe-weaponize na ngayon ang AMLA bilang black propaganda, lalo na sa mga kakandidato sa 2028 presidential election? Kasi if it's like this, actually hindi lang to for candidates I have a lot of friends, syempre mayaman yung iba, they have so much money, na ano ba to, bakit we thought we are safe because we have this bank secrecy law, we have those protection, but apparently all of this right now ay nawe-weaponize or na yung parang wala nang pakialam na bubuksan mo lang or gagalawin mo lang. Kasi para lang sa kapakanan ng personal na interest ng ibang kandidato dyan. Kaya maganda itong final ni Attorney Mans Carpio na criminal cases para matuto ito mga ito. This will be a landmark case na they're liable criminally pag ginawa nila ito. Hindi, natatawa lang din ho ako dun sa mga nagko-komento, gumagawa ng komentaryo about sa kanyang pag-file ng kanyang kaso. Kasi nasabi nila, guilty yan, kaya ganyan. No, it's not, guys. Parang yun ang sinabi na kapag kayo ay ordinaryong citizen at dahil ang kapatid nyo, kaibigan nyo, ay kasama nyo, tapos bigla lang kayong pinagtripa ng isang politician at gustong pabuksan ang personal ninyo mga dokumento katulad ng sa bangko nyo, ay okay lang. So tama lang ho, ang nilalaban niya ay naaayon sa batas, hindi po to illegal at karapatan niya po itong gawin. Ano pong masasabi niyo dun sa mga gumagawa ng komentaryo, Atty. Libayo? If I may add lang, we have to remember kasi, yung final namin is to implement the penal provisions. So in simple terms, that means may nilabag po sila sa batas. So Attorney Mann simply wants to hold liable yung mga may violate sa Anti-Money Laundering Act natin. And that is his Yun lang po right. yun. Yes. And he's a lawyer. Definitely he knows what It's his right to sue. Hindi naman po pwede na nakikita mo na may violations ginagawa and you will just Pababayaan mo. Tapos abogado pa siya. Yes. Di ba? Talagang bully no? Lalo na po na this is the right to privacy. Yes. So when you say right to privacy kasi, it has a lot of aspects. One of which is yung financial transactions, anti-money laundering. Pero may other aspects pa of privacy. So if they can do this sa anti-money laundering angle, how much more in other Sa iba pa. aspects pa? So obvious ba na this is really just a black propaganda? Biro mo yung total transactions na billion daw. Sabi nila, biro mo magkano ng sweldo niya? Bakit billion yung kanyang pera sa bangko? Napaka-bright nyo naman. Yung transactions yan, debit, credit yan ina-add yung winidraw mo, diniposit mo, dumaan yung cheque sa kumpanya mo, winidraw mo, pinagbigay mo sa shareholders. Transactions yun. Hindi yun ibig sabihin, pera mo yun lahat. Total transactions, ang lahat ng nag-in at nag-out ay tinototal. Grabe kayo kung maka-accuse kayo agad na, nagnakaw si VP Sara? Si biro mo billion, grabe naman kayo. Saka yung salin yung increase ng salin, alam mo ako nabibisit ako sa inyo Kasi yung salin ko syempre nag-increase, di ba? Practicing lawyer naman ako Bago ako nag-commissioner, practicing lawyer ako at professor itong salin na nag-increase by
80 million ba yun? Pero sa ilang taon naman, Kati, Hindi lang yun, Mother. ilang taon naman yun na dalawa sila na nag-i-earn. Yes. Diba? May ilo office sila. Yeah. Diba? At saka yung property natin, nagkumikita. Tumataas ang presyo Oo, nito. nag-appreciate. Oo, di ba? Tapos yung investment natin, kung ano man yun, kung may alahas sila, Ang gusto ko nag-appreciate makita, lahat ng magpipresidente, gusto magpresidente, ilabas nyo na ngayon yung salin nyo. Exactly. Simula ng first time kayo ng gobyerno. Pero, sige. Okay yan, okay yan. Bakit kami lang? Bakit si VP Sara lang? Kahit kasi wala namang impeachment. Gusto ko nga, sabi ko sa COMELEC, eto, tagal ko nang gusto kong gawin to, ayaw lang ng iba Dapat mag-attach na kung nang salin sa Certificate of Candidacy. Pero kung wala kang salin dahil private person ka, edi assets and liabilities mo lang. Meron namang notarized na form ng assets and liabilities and net worth mo kahit na hindi siya salin, di ba? Oo, tama Kasi yun. masyado yung iba dyan na batikos ng batikos kay VP Sara, magkano ba sweldo mo nung una ka naging abogado? Correct. Masyado kayo. Masyado At kayo. saka kung may mga negosyo ka, di ba? Kung pumatok yung pinasok mong negosyo, syempre kikita yan. Di ba? Hindi ka naman papasok sa isang negosyo na gusto mong pumalpak. Hindi, ang Diba? doon is may low practice. Isa pa May yun. low office yung husband. Hindi naman as if walang trabaho yung husband. Grabe. Ang liit na talaga ng tingin nyo sa Vice President. No? Minamata-mata nyo na kayo naman dyan, marami sa inyo dyan magnanakaw. Ako hindi Sige ako nga, ilabas nyo magugulat. nga salin nyo dyan. At kung mali ako, magsusorry ako sa inyo dun sa flagpole nyo. At ako, I will name names. Pag sa 2028 tumakbo kayo, you are open na kayo to attacks. Sige, magdebate tayo. Pero ang gusto ko, bago tayo magdebate, maglabasan muna ng salin. Tsaka bank record. Yeah! Di ako hindi ako magugulat, Mama Bing tsaka Attorney Libayan, na eventually yung kanilang pagbaluktot sa batas na ito ay babalik sa kanila. Sila rin ang magiging biktima ng sitwasyon na to. Mangyayari din to sa kanila. Ang dami na nangyayari ngayon di ba? Lahat ng wini-wish ng happy birthday ni Cara David ay natitigok Cara David, tama na! Diba? Tama na yung mga wish mo! Pero di ba, nakakarma din sila. Itin naman si Martin Romualdez, ha? Huwag na natin damay dito si Atty. Libayan, ha? Sa kwentong ito. Kasi alam mo naman ako, in love ako kay Martin. No, sobra. Sobra. Hindi ako I cannot stop talking about him. Yeah. Bakit pumayat yan? Bakit yan? Anong iniinom yan, ha? Ba't pumayat? Tingnan mo naman to si Martin. Ha? Tingnan mo to. How the mighty has fallen. Kung ang Exactly. mga lumang tatay pa namin magsalita, ha? Tingnan mo kung tindig ito si Martin noon sa house, parang Diyos. Di ba? Maglalakad ng ganyan, hindi namamansin. Para kang Diyos o ngayon, ano na ang labas mo? Buko Diyos. Yan. Pero nagtataka rin ako, Mother, kasi binanggit niya si Chis Escudero, binanggit niya si, what do you call this, Saldico, pero hindi niya binanggit si Grace po. Mga best friends sila. Alam mo, mag-isip kayo, di ba kasi that's part of the... Paggawa ng budget, di ba? Yes, Hindi naman yeah. pwedeng nagawa ang budget, Oo. hindi po meron si Grace po, as chair of the Exactly. Finance Committee. So, I'm just wondering, Oo. bakit hindi siya kasali dun sa usapan? Hindi siya sinasali. Hindi siya sinasali. Bakit kaya? Yun ang dapat natin may itanong. insertion siya, di ba? Di ba sabi may insertion din dyan si Grace po? At alam na natin yan. Kaya hindi siya lumalabas, di ba? Hindi siya nagpapa-interview. Talagang hindi siya lumalabas kasi she doesn't want people to talk about it ngayon. Dahil si Martin, hindi siya sinasabi ang pangalan niya doon. Lalo naman nagtatanong ang bawat tao, bakit si Grace po wala dyan sa listahan Exactly, niyo? which is, if I'm not mistaken, 13 billion ba yung insertion niya? Yeah. Is it like that? Biro mo yun. Just correct me if I'm wrong. Grabe, billion-billion din ang insertion yan. Kasi kung 13 billion siya, 14, si Sandro magkano? 14 ata si Martin? 15 si Sandro. Sa? 15 ba si Sandro? Hindi. Something like that. Siya ang hari. Siya ang hari ng Diba? Iba din eh, no? Nasira talaga yung dynasty ni BBM dahil sa iyo, Martin. Kasi di ba ang plano nyo, ito talaga, this is my theory and I think I am correct, na kaya nyo sinaksak si BP Pasara within 1 year pa lang dahil para makabuelo na si Martin Romualdez for 2028. Kaya ganyan nangyari sa budget since 2022 Total mga flood control na mga ghost yan para sa kickbackan. Para sa 2025 manalo na. Biro mo yung tingog 3 seats. Manalo na yung lahat ng mga congressman nila. They'll control the funds for 2028. Yan. Ikaw nakasira, Martin, sa presidential dynasty ni BBM at ni Sandro. Sandro, kailangan awayin mo yung uncle mo. May kung hindi dahil sa kanya, magpipresidente ka pa after 2028. Di ba, Kopito? Oh. Pero hindi ako naniniwala, Mother, tsaka attorney, na walang alam ang first family sa galawan ni Martin Romualdez. Imposible yun na wala.
for me. Well, sabi nga ni Martin, sa kay Saldi ko, what the president wants, the president gets. So, Ganyan Mother, naman. naninindigan ng matataas na opisyal ng Anti-Money Laundering Council at ng kanilang mother agency na Bangko Sentral ng Pilipinas na kumilos sila alinsunod sa kanilang mandato at naaayon sa batas nang isiwalat nila sa isang pagdinig sa Kongreso ang bank record si Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Mans Carpio matapos maghain ito ng reklamo sa korte. So, okay, you can answer or whatever you're comfortable with. Anong dating sa inyo nito? Well, that's expected. 'Di ba? Kasi, of course, if a criminal case was filed against any reasonable person, hindi naman yan na-admit agad. So, and plus, since kami naman yung nag-file, we have the burden to establish our case. So, confident naman kami sa case Yeah. namin. Na itong kaso na ito, attorney, abot ito hanggang Supreme Court. Kahit matalo dito si Attorney Mans Carpio sa level ng fiscal, i-appeal niya ito. Akit ito sa Court of Appeals, yung probable cause pa lang. Whether or not kakasuhan sila. Magandang ano to. Actually, Attorney Carpio is doing us a service by filing these cases because this will be a landmark case. And if I may add, attorney, madaming legal questions dito actually. If you notice yung complaint namin, we sued them in their private capacity. Kasi may mga House of Representatives members na respondents. So usually Yes. tumatago kasi sa parliamentary immunity. So matitest din natin ngayon kung whether or not yung principle na if you perform something unlawful, that is considered your private act. Therefore, you can be held liable. Matitest natin kung mag-a-apply din ba talaga siya sa members of Congress. Kasi lagi na lang po parliamentary immunity, yung common defense nila. So Tama. that's another legal aspect na dinagdag po namin dito sa case na to. Well, that's going to be a landmark case. Di ba? Kagaya pwede ng nga ano eh, ngayon ng yeah. Supreme Court, medyo active ang Supreme Court. Imagine na pina-require sila to submit the SARO. Yes. Yung mga allotment for the first time. Kaya, binabash nila si Senior Associate Justice Leonel. But I agree with that, di ba? Kasi they are determining whether or not itong mga funds na illegal, di ba? Kaya itong ginawa ni yung House Committee is trying to prove na magnanakaw si VP Sara. Wala sila, silent sila. Kung magnanakaw ba si Garjola ng CWS party list na sinabi ng mga testigo at ng affidavit ni Diskaya na nagbigay sila para kay Garjola, may isa pang party list doon, may isa pang congressman doon, mga ganon. Bakit hindi yun ang tanungin nyo among yourselves to save the reputation of your institution? Di ba? Simple Wala lang yun Mother di ba? Parang ang grabe banat nila kay BP Sara. Pero yung binabanggit ng 18 Brave Marines, di ba? Oo. Na ang dami-daming tao. Porke ba, congressman din, ayaw niyong galawin. Oo. Di ba? Oo, Mali yun bakit si Martin Romualdez? Hindi pa ngayon sinususpend. May pinailan na pala ng complaint ng ombudsman. Dapat preventive suspension na yan. Oo. Exactly. Total, hindi naman siya pumapasok dyan. Mukobra pala siya ng sweldo dyan. Tax ko yan dapat naman, pag may kaso na, preventive suspension na. Yung sinususpend nyo naman si Kiko Basaga, meow-meow, alang kwenta naman yung suspension nyo, freedom of speech yun So, bakit hindi nyo i-preventive suspension ngayon si Martin Romualdez? Yan ang ano ko na, double standard itong House of Representatives. Double standard. Attorney Mama Bing, kasi di ba sinasabi natin na they are congressman, they are liable with, ano ito? Kasuhan sa RA 3019 Section E. Anti-graft. Diba? Because of what they're doing. Kasi nga, kung nakaka-damage talaga sila, hindi sila safe with their parliamentary... Immunity. Oo. Yung sa RA 1319 angle, that's because of the penalty imposed. Pag more than 6 years kasi Wala na walang immunity. parliamentary immunity. Okay. So, para at least alam ng mga tao. Kasi may mga ganung technicalities. Yeah. So, ibig sabihin, attorney, kung nag-shoplifting lang siya, covered siya doon kasi less than 6 years. Provided they are in session, yun yung mga usual Habang in defense. session siya, nag-shoplifting siya ba? Tumanggap siya ng maleta. So yun yung dinagdag namin, attorney, sa complaint, yung personal capacity. Kung basta criminal, may parliamentary immunity ba or absolutely wala na rin? Yan. Magandang Magandang kaso legal ito. question. Maganda to. This is a learning experience, especially dun sa kumukuha ng pagkaabugas siya. Yes. Galing-galing Ngayon. nito, tandaan natin ito. At itong mga kasong ito, bantayan natin kung anong resulta nito. Diba? So maganda talaga to, no, na maraming salamat din sa HOR kasi alam mo marami rin ang namumulat at natututo even ng ordinaryong Pilipino sa kung ano talaga yung naayon sa batas na tama, hindi yung batas-batasan lang dyan na alam mo yung peke or gawa-gawa, diba, Mama Bing? Kaya,
they're in for a good fight because Attorney Man Scarpio, I think, will not let this go, di ba? Of course. I think he's not backing down. Hindi, medyo quiet lang tong tao ito, di ba? Napaka low-key, no? Probinsyano din ito eh, di ba? Low-key. Oh, by the way, kung gusto man, Luis, may utang ka pa dyan kay Attorney Mans na 8 million ah. Hindi mo pa binabayaran. Tapos ganyanin mo pa yung mga AMLA records niya. Grabe ka naman. Dapat nga, di ba, Mother, pinag-usapan natin, dapat nag-inhibit siya. Kasi may ganyan sila. Hindi Dapat proper nag-inhibit yun. ka kasi may conflict of interest ka. Kasi ayaw mo bayaran, kaya gusto mo silang makonvict. Ganon. Alam mo, attorney tsaka Yes. Mama Bing, no? Sa totoo lang, ako talaga, I can't wait. Kasi si VP Sara, tahimik, sobra, all this time. Dalawang beses ang ata siya, isa, yung inapi yung kanyang chief of staff, di ba? Doon lang siya lumitaw. Pero I can see na, very strategic. Nagmamasid siya, tinitingnan niya lahat, tapos sa bawat galaw nila, nakalista. So I can't imagine na kung ano yung magiging kahihinatnan ng mga ginagawa nilang kabulastugan dyan sa gagawin na paglaban sa kanila ni BP Sara na naaayon sa batas. Abogado rin si BP Sara eh. At saka kayo dyan, kayo ha, tigil-tigilan nyo sa BP Sara porque hindi marunong magtagalog, sabihin nyo bobo, mas bobo kayo. So Okay. parang yung sinabi na yung, pag pumunta tayo ng, gumraduate ka sa sa Harvard, yung Amerikano, hindi marunong magtagalog, bobo na. Ako, bakit? Ako nag-Harvard ako, hindi man ako marunong magtagalog. Oo. Bobo na ako? Diba? Alam nyo kami mga Bisaya ba? Hirap na hirap kami magtagalog kung medyo malalim na. Kasi nagtatranslate pa yung utak mo. Di ba? Mahirap yun sa akin na magsalita ka ng Tagalog, ang inisin ko yan, tapos itatranslate ko sa Ilonggo, tapos itatranslate ko sa Tagalog, yung ibabalik ko sa iyo. At saka, lumaki ka sa Mother, di ba? Mabagal pa ba? American colony, anong tawag doon natin? Colonial, Colonial mentality. tayo, yeah. Gusto So, nyo- English-Americano talaga. Tuwang-tuwa kayo dun sa taga Mindanao na British accent. Peppa Pig lang yun eh. Nanonood lang yun ng Peppa Pig. Di ba? The ants in France stay mainly on the plants. Di ba? British din yan ah. Oo nga. Grabe kayo. Grabe kayo. Masyadong minamata nyo kami mga Bisaya. Alam mo, ayaw ko sa mga tao, ang mata-mata ng mga Bisaya na parang, sabihin, Bisaya yan, Baduy yan. Go! Eto na nga, sabi nga ni Kong Luis Ro, Mama Bing, na ang reklamo raw ni Atty. Man Scarpio ay layuning pigilan ng ebidensya sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano sa tingin niyo dyan? Ikaw as a lawyer, again, binabalik ko sa kanya sa'yo. So yung case namin, again, it's just to implement the penal provisions kasi they disclose something that is prohibited to be disclosed, which carries a penal provision for it. So, hindi yun because para hindi mapakita yung evidence or what. It's simply, gusto ni Atty. Mans mapanagot yung nag-violate yung Anti-Money Laundering Act. Yeah, at saka it's for everyone. Yes. Everyone's benefit. Again, parang if you don't feel safe anymore, like wala ka ng privacy na pag nag-iipon ka or like meron ka mga dokumento na dapat ay mapoproteksyonan in behalf kasi yun ang kagustuhan mo, tapos nilalabag nila ang batas, hindi lang kung sa kanya kayang gawin, lalo na sa atin. Ganun lang. Yun ang tingin ko po. Anong tingin niyo, Mama Bing? Bakit ba siya may interest na pigilan yan? Sa totoo lang, sinabi na nga ni Viva Sara, bakit iakyat na nila? Doon na kami magtotoo sa Senado. That's exactly what she said, which is correct. Bakit ko naman, bakit pa ako magpapasakit ng ulo dyan? Alam ko naman na hindi kayo fair. Di akyat nyo na. Doon na tayo magtutuos. Kasi doon, meron akong right to cross-examine. Meron akong right na magbigay din ng aking mga testigo. Kaya, walang interest yan si Attorney Carpio or VP Sara na pigilan yung ebidensya sa kanya. Kasi lahat naman na extraneous na evidence doon na hindi admissible, pwede naman objectan doon sa Senado. Hindi ba, Attorney? Yes. Kasi rules of court doon eh. Di ba? Yung masaya dyan, sinabi na ni SP Soto na parang iakyat na nila, kaya maghanda na tayo, nag-aaral na nga ako eh. Alam mo, SP, alam mo si SP Soto, in fairness na, he's trying also very hard to appear impartial. Pero, tinatamaan siya doon sa first impeachment complaint kasi na nag-contradict siya sa Supreme Court. constitution ng Supreme Court. Pero tapos na naman yun eh. Pero tingnan mo yung itsura ni SP Soto. Iba na, no? Dating gwapo-gwapo niya na yun, pagod na oh. Pagod na ang tito nyo, tito Sen nyo. Totoo. Tapos i-impeachment nyo pa, ang vice president, bigyan nyo pa ng maraming trabaho. Yan sabi niya, in 2 years, kailangan bilisan namin ito kasi ang dami-daming trabaho. Kung ako lang, interview him eh. Sabi niya, kung ako lang personal ko lang ito, ayoko na sana nito eh. Kasi ang dami-daming problema eh. Pero kung iakyat nila sa amin, Yeah. Senado, wala akong magagawa. I have to do my duty. Kaya, tama naman po si SP Soto. Sana po ang impartiality ng Senate ay lagi niyang ipagtatanggol. Attorney Arlene Abayon, we have to end this with your
Parting words. Yeah. Yan, message. So, ang masasabi ko lang, first, thank you for inviting me, attorney. Oh, Miss Cathy. Ang ingat-ingat mo, natatakot ka. So, baka lang nagtataka yung mga viewers ko kasi usually I'm free-flowing Yeah. sa salita sa social Exactly. media ko. Oo, may vlogger din ito eh. Opo. Pero currently po kasi I was engaged already by Attorney Man Scarpio. Therefore, I am covered by the CFIRA rules. Fiduciary. Yes. Professional capacity talaga. So I cannot just state my own personal opinion Yes. directly because I'm Correct. speaking on behalf of the legal Tama. team of Attorney Man Scarpio. Yeah, So yun lang, tama. baka lang nagtataka yung mga ka-Seymour ko dyan. Hello po. Yeah, invite nyo rin po ang aming mga televiewers sa inyong vlog or Oo, sige, YouTube sige. channel. Ano So- bang pangalan ng vlog mo? Attorney Nila Bayonan po, my name. So I make legal videos on current events and I call my community mga ka-Seymour kasi we want to see more from the government. Yun yung message nun. Kasi more. So And we ginagawa want ko siyang to parang see joke. more. Oh. Yes. Yeah. So yun na po, thank you to everyone. Yung mga hindi pa po naka-follow, please follow, subscribe lang po sa Attorney Neil Abayon, YouTube page, Facebook page, TikTok. Same username lang naman po lahat yan. Yun. Yun. Okay. Sa totoo lang, dito ang usaping walang kinatatakutan. Walang paligoy-ligoy. Sa totoo totoo lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang